Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yun nga po, hinahamon po. Alam niyo si Pangulong Duterte, no? Mahilig po yan ng mga ganyan, ng mga ordeng, sipain ko pa. Alam niyo, hindi ko po maintindihan kung may mga sapaw po tong ano, no? Kung may mga sapaw po tong mga young guns. Kasi you don't take that literally, no? Kung kung kayo po ay masasaktan, gagawin niyo po literal yung lahat po na sasabihin ni Tatay Digong na sipain ko pa kayo, no? Tapos sige nga sipain mo nga kami. Parang ano no, parang ang treatment ng mga young guns. Nakakalungkot po, no? You're so young, no? Napakababata nyo. Pero yung pagiging arrogante, yung pagiging daig nyo pa yung mga Quadcom chairman eh. Sa totoo lang po, kami na na nakakaasar na po yung ano. Ito sa totoo sa inyo, no. Nakakaasar na po yung mga attitude na itong Quadcom chairman. Pero dinaig eh. Dinaig nitong mga young guns na tinatawag. Grabe po, walang pakundangan. Dating presidente, no? Wala. Kaya yung hamon ni BP Sara, lalo na sa inyong mga young guns, magpa-drug test kayo. No? Kasi iba yung ano nyo eh. Iba yung init. Alam po ninyo, yung pagiging high blood ng mga thunders, minsan maunawaan mo pa eh. Sila Abante, sila Paduano, sila Akop. Pag biglang mga nagtataasan ng boses, pwedeng mga high blood talaga dahil dulot ng katandaan, di ba? Pero grabe po tong mga grabe po tong mga young guns na to, no? Ibang klase. Napakababata nyo para maging yan yung pagiging magagalitin nyo na ganyan kayo kabata. Marami pong naging mga batang kongresista eh. Marami pong mga naging batang mga mambabatas eh. Pero never na ganyang ka-arrogante. Ngayon lang po, itong batch lang po na to ng mga bata. No? Kadalasan po ng mga batang kongresista o yung mga batang mga politiko, kadalasan panay ano pa lang ang iniintindi nila yung pagiging masayahin, no? Party-party, yung youthful, yung masyadong may kakaiba po talaga yung dating nyo, yung young guns na to na talagang literally mga bata pa naman talaga sila. Titignan mo naman itsura nila, talagang mga bata. Pero yung attitude nila, daig pa yung mga tumanda na sa serbisyo. Alam niyo po yun, yung napuno na sila ng attitude na matagal na akong congressman, matagal na akong mayor, matagal na ako sa serbisyo. Pati po itsura nila, no? Hindi mo akalain eh. Nawalan na ng paggalang sa mga, alam niyo, respect. Hindi kayo hindi kayo nakitaan kahit kailan ng pagrespeto. No? Nakakahiya po. Nahihiya po ako para sa inyo. Kaya tama yung si BP Sara eh. Ang unang niya hinamon na magpa-drug test tong mga young guns eh. Kasi hindi mo maunawaan saan nagmumula yung galit. No? Mahirap pong unawain yan ng mga normal na katulad namin. Yung pong galit ng mga matatanda, nakikita natin kahit saan na may biglang mga maninigaw. Yan, pwede yan kasi mga thunders na eh, no? Maunawaan mo dahil mga
high blood na, eh. Alam mong may pinanggagalingan, eh, pero kayo, ang babata niyo para maging yung magagalitin na ganyan. Yan yung mga nakikita namin na ano, eh, ganyang mga galit yung nakikita namin sa road rage ng mga batang mga yung nandidilat yung mga mata 'pag mga na-overtaken mo, yung mga gano'n. Putya hindi hindi ano, eh, hindi siya normal na pag-uugali, 'no, hindi po siya normal na pag-uugali. Okey lang sana kung kausap ninyo ano, eh, kung ang kausap ninyo driver niyo o katulong niyo siguro ganyan yung treatment niyo sa kanila. Pero dating presidente ng Pilipinas, wala pa po akong nakitang mga politiko, kahit po nakalaban na ni Pangulong Duterte, na ganyan ang attitude. Maliban kay Trillanes, kung idol niyo si Trillanes, wala akong ano, kung ang idolo niyo si Trillanes, eh, talagang wala talaga tayong hindi na ako magtataka. Pero grabe, 'no? Magsalita si Tatay Digong dati niya ng ginagawa 'yan, palamura, 'di ba? Magsasabi ng kung ano-ano, 'no? Pero yung patulan ninyo yung mga hamon na gano'n, eto po yung sinabi nila, oh, yung mga alam niyo yung pagmumukha pa lang yung Bunggalon, yung Asidre, etong si Konggun tsaka 'to si Ortega, alam mo yung laging laging galit sa buhay, hindi mo makitaan na bata pa po kayo. Kaya po kayo tinawag na young guns, bata pa po kayo. Grabe, nakakaano. Okay, two members of the Young Guns Bloc are prodding former President Rodrigo Duterte to make good this threat. Lagi yan si Ortega tsaka yung Konggo na yan, tsaka yung Asedre, tsaka 'tong Bunggalon, laging galit, laging galit, laging galit. Ang bata niyong magalit. Ako po yung mga ganyang edad ko, ilang taon na ba kayo? Nasa 30s pa lang kayo, nung 30s pa lang ako putya, panay tawa lang ang ginagawa ni Badong no'n. Okay, eto po sinasabi niya, sinabi nilang dalawa, ayan 'no, are prodding, ibig sabihin, eh, inuudyokan nila na si President, Rodrigo Duterte to make his threat of kicking congressmen if he is man enough. Kung talagang lalaki raw si Pangulong Duterte, imagine ninyo, idadagdag niyo pa yung kung talagang lalaki. Wala, sabihin mo yun sa dating pangulo, kung talagang lalaki siya. Hindi po kung talagang matapang, hindi po yung kung talagang matapang siya, sige nga, sipain niya nga kami. Hindi po, eh. Kung talagang lalaki siya. Talaga? Kunggun? Duda ka duda kayo kay Duterte kung lalaki siya o hindi. Oh, tapos sinabi pa niya, "With all due respect, don't make any more excuses in not that." Ayan, eto po ang gusto nila mangyari, the next series, ayan. Sabi po ni Paulo Ortega, hindi raw po magagawa ni Pangulong Duterte na sipain sila kung hindi naman siya ate ng Quadcom, 'no? Kaya daw ang pinakamaganda, with all due respect, don't make any more excuses in not attending our hearings. Blake, make sure to be around on Wednesday so that you can make true your threat to kick congressmen as you have repeatedly warned. Sabi po ni Konggun, be here at Quadcom hearing and go ahead, kick us if that will make you happy. I'm very sure your supporters nationwide will also be watching on national TV or YouTube, ready to give you the loudest applause you want to hear, he said. We're not afraid of you. O hindi pala kayo takot, eh.
hinahamon niyo si Pangulong Duterte. Ito po, sa totoo lang, nagsalita na po si Pangulong Duterte. Hindi siya dadalo. Ngayon nagtatapang-tapangan kayo. Hindi, kung talagang lalaki ka, dumalo ka nang masipa mo kami. Meron ba namang ganyan? Meron ba namang hamon na ganyan? Kung talagang, parang sinasabi nyo ganito, kung talagang matapang ka, punta ka nga sa bahay ko. Pasukin mo nga ako sa bahay ko. Dito tayo sapakin mo nga ako rito sa loob ng pamamahay ko. Alam nyo po, sa usapan po ng matatapang, hindi po ako matapang. Hindi po ako mahilig maghamon. Hindi po Duterte apelyido ko. Aratelis po ako, madaling teresin. No? Pero sa mga totoong matapang po, pag may tao po na naghamon sa iyo nasa labas ng kalsada, hindi mo siya papapasukin sa bahay mo. No? Mawalang galang na po. Hindi niya sasabihin, "Oh, matapang ka pala, pumasok ka rito. Dito tayo magsuntukan sa loob." Hindi po. Usapang ano lang po to, usapan po na matatapang sa napapanood ko po. Pag may naghamon po sa labas, hinamon po yung taong nasa loob. Yung matapang na tao po, lalabasin po yung naghamon. Sa kalsada sila magpapang-abot. Ang ibig niyong sabihin, para patunayan na matapang si Pangulong Duterte, pupunta sa bahay niyo. Yung common sense dun. Kung talagang kayo pinakikita nyo na matapang kayo at hindi kayo takot, pumunta po kayo sa Davao. Di ba? Yung hinahamon ninyo. 70, ilang taon na ba si Tatay Digong? 79 years old. Hahamunin nyo, pumunta pa sa sarili nyong bahay dun, para doon niya gawin yung... Kung totoo po na kayo po ay matatapang, bakit hindi po kayo pumunta sa Davao? Hindi po sa bahay ni Tatay Digong, sa bahay sa Davao na lang po. At magsalsalita kayo doon. Eto na po ako sa Davao. Papasipa po ako sa inyo. Narito po ako sa airport ng Davao. Saan po tayo magkikita? Ganun po sana eh. Puti yung hamon nyo. Yung hamon nyo, hamon na. Punta kayo dito sa House of Representatives. Di ba? Sino maniniwala sa inyo na hindi kayo takot? Alam nyo, kababanat nyo po kay Pangulong Duterte. Tignan nyo po mga ratings ng mga numero 1 kalaban ni Duterte. Kala nyo po, mahal na mahal kayo ng tao. Tignan nyo po, kung mananalo pa yan si Abante, si, anong pangalan no? Dan Fernandez, si Abante, si Dan Fernandez, tsaka yung si Trillanes. Antindi, no? Hindi ko talaga mapaniwalaan kung, alam niyo po, yan, masasabi lang po yan ng mga matatapang na, buti pa nga yung matatapang na ano eh. Alam niyo po yung mga matatapang sa road rage, ihinto nila sa sakyan nila, putya, bababa ng kotse, kakalabugin yung kotse mo, pabababain ka. Ngayon lang po ako nakakita na nagtapang-tapangan tapos pinapasok sa bahay. O si Chua pa pala. Alam nyo yung galit sa inyo ng tao, no? Dahil sa ginagawa nyo sa mga Duterte. Grabe po. hindi ko Okay, punta po tayo. Kaya may sinabi si Marcoleta diyan eh. Sa Quadcom. Ako hindi ko alam Akala ko isa sa kanila abogado. Wala pala isa pala walang abogado diyan. Kaya po pala napakagulo po. Kaya po pala mayat-maya po, no? Mayat-maya may nako-contempt, mayat-maya merong mga pinipigilan yung karapatan na makapagsalita. Wow, yes or no lang. Mayat-maya ibang-iba po, no? Nakita niyo yung treatment, nakita po ninyo kung paano po yung isang kasi po wala po isa man dun sa 4 na chairman ng Quadcom. Wala po ni isang abogado.
Kaya may problema po, eh. May problema po basically. Hindi po ako abogado, no? Nagsasalita po ako kasi alam mong may kahinaan ka, eh. Ano sabi ng number 1 nating senador na si Marcoleta? Wag po magtatampo yung mga iba pag sinabi ko number 1 na senador si Marcoleta. Siyempre iboboto rin natin yung mga sila Jimmy Bondoc, no? Si Ipe Salvador, siyempre si re-electionist Bato de la Rosa at saka si Bongo. Hindi rin natin kakalimutan si Hinlo, tsaka yun lagi ko nakakalimutan. At saka siyempre yung mga endorse, pinangungunahan ni Pastor Apollo Kibuloy. At saka kasama po si Vic Rodriguez, Chavit Singson. May nakalimutan. No? Ay, si Marcoleta nga pala. Sino na nga po isa? O yan, boboto natin. Lambino, si Attorney Lambino. Ayan. Huwag po kayo magtatampo. Number 1 lang natin si Marcoleta dahil siya lang ang nanonood sa akin. Hindi, magaling naman po talaga, no? Sanay na sanay po talaga sa ano. Sanay na sanay po talaga pagdating diyan. O ano po sinabi? Hindi po in-endorso si Willie. Sanay na sanay po talaga si Marcoleta. Ano po sabi ni Marcoleta? Wala kasing isa diyan man lang ay abogado. Kaya hindi po nila naiintindihan, no? Na ang Quadcom po, ang trabaho po ng mga congressman basically ay gumawa ng batas in aid of legislation dapat. No. Ang ginagawa po at bawal po, no? Kung sila po ay abogado, alam po nila na yung ang ginagawa nila ay katulad na ng inatasan na gumawa ng ganyan. Ano po ba nakikita natin na ginagawa? Si Risa Hontiveros din, ganyan din po eh. Di ba? Parehong-pareho ng Quadcom eh. Ang basic po na pagkakamali ng mga yan, dahil hindi abogado, hindi po nila naunawaan na ang kanila pong ginagawa dapat ay in aid of legislation. Kaya po pag nakatapat sila ng magaling na abogado na inimbitahan nila, hindi po nila makontempt eh. Bakit? Putyang gaganda ng paliwanag eh. O, di ba? Balikan muna natin, tapusin muna natin si Marcoleta. Hindi tapusin na yung mga sinabi niya. Ang sabi po ni Marcoleta, palibasa hindi kayong mga abogado, hindi nyo alam na may limit po yung investigasyon ng Kongreso. Nalilimitahan po yan na yung inyo pong gagawing pag-iimbestiga ay hindi po dapat kayo na umakto na parang mga judge. Hindi kayo pwedeng umakto na parang judge. Dahil trabaho po yan ng judicial. Ang trabaho nyo lang po in aid of legislation. Kaya nga po dapat pwedeng tumanggi yung resource speaker eh. Kung ayaw niyan dumalo eh. Dahil hindi naman sila ititreat bilang mga suspect. Naintindihan nyo ba yung ibig ko sabihin? May ginagawa kayong batas, kukuha kayo ng resource speaker. Halimbawa, gumagawa kayo ng batas kung paano mai-improve yung Pag-asa. Kukuha kayo ng mga taga-Pag-asa. Pag hindi nyo ba nagustuhan yung tanong ng Pag-asa, putya, iko-contempt nyo. Ibig sabihin, kung mas marunong pa kayo sa resource speaker, bakit nyo sila kinuha? Ang resource speaker, kaya po nariyan, to aid you sa inyong ginagawang legislation. Limited legislation, tsaka yung pagbabudget, paglalagay ng pera, appropriation. Yun. Pangunahin yung trabaho, legislation and appropriation. Katulad yan, budget pa rin. Di ba tapos na kayo? Tapos na kayong gumawa ng batas? Pinasa nyo na sa Senado? Pinasa nyo na? Tapos na kayo sa pagbabudget? Bakit iniimbestigahan nyo pa rin yung budget ni
Sara Duterte. Kaya po sabi ni Sara Duterte, hindi nila kaya i-contempt eh. Sabi po, ano po sabi? Katwiran po ng mga Office of the Vice President officials na inimbitahan nila. Wala naman kayong ile-legislate na batas. Bakit nyo kami iimbitahin? Hindi sila makapalag sa mag-ama eh. Tama po yung mag-ama eh. Di ba? Bakit ako hindi ako ate diyan, sabi ni Duterte. Oh. Dinadaan na lang nila sa ano eh, sa propaganda. Sinasabi nila, kaya ka hindi dadating dahil duwag ka. Sinong Pilipino maniniwala sa inyo na duwag si Duterte? Puta, napaka-contrast naman. Pinagbibintangan ninyo na ang daming pinapatay. Sa lahat po na maraming pinapatay, siya lang ang pinakaduwag. hindi nyo maintindihan binibintang nyo. Pinagbibintangan yung duwag. Pero at the same time, gusto nyo sabihin na siya ang pinaka-kriminal, pinakamaraming pinapatay. Ngayon lang po ako nakakita ng duwag na napakaraming pinapatay. Pinagbibintangan nyo na 20,000 ang namatay sa kanyang war on drugs. At duwag at the same time. Miski kayo, hindi kayo maniwala sa sinasabi niyo. Pero ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, ang linaw. Pinaliwanag na naman. Ang maganda kay Marcoleta, kung ako kasi nagpapaliwanag, logic lang. Kaya kailangan po natin yung mga katulad ni Marcoleta. Kasi pinapaliwanag niya po ayon sa mga desisyon na ng Korte Suprema. Alam niyo po ba na may desisyon na po yung Korte Suprema na hindi po pwede na yun pong pinalalabas nyo yung guilt ng mga tao dahil wala pong kinalaman sa trabaho ng mga congressman at ng mga senador yung palabasin kung guilty or not guilty. Korte lang po ang pwede pong kaya nga yung alam niyo po ba? Kaya nga po pag may pag meron pong impeachment, sasabihin ng mga pilosopo, bakit sa impeachment umaaktong judge yung mga senador? Tama po kayo. Umaakto silang judge, kaya nga po ginagawa muna silang impeachment court. Iko-convert muna yung Senado na impeachment court. Kasi exclusive po sa korte lang. Kung ang trabaho na ninyo palabasin na kung guilty o hindi. Kasi nagsisinungaling ka. Ang ganda na sinabi ni Marcoleta, wala kayong karapatan. Yun yung problema ninyo. Paano kayo hindi kayo qualified na mag-akto na judge dahil wala ni isa sa inyong abogado, aray. Ang sakit naman ipamuka sa inyo. Umaakto kayong judge, kayong 4 na Quadcom chairman, ni isa pala sa inyo walang abogado. Ang sakit. Buti pa ang ginawa ninyo si Gerber na eh. Kaya windang-windang. Eto na lang tignan ninyo kung gaano kawindang. Meron silang mga witness. Hindi dumadalo, contempt agad, ipapahuli agad, pinapahunting agad. Si Pangulong Duterte, nagsasabi pang hindi dadalo, wala silang magawa. Ano po ang sabi? Kahit galit na galit si Paduano, imbitahin pa rin natin sa susunod. Kahit na nagsabi na hindi ako dadalo, sa galit ni Paduano, naglolokohan ba tayo? Akala ko ang susunod, sa site ko ng contempt. Akala ko yun ang sasabihin. Imbitahin pa rin natin. Puta, imbitahin pa rin. Makukulit ba kayo? Sabi na nga, hindi ako dadalo. Kung ako si Duterte, ganun sabihin ko. Hindi nyo ba maintindihan? Hindi ako dadalo dahil kayo ay yung integridad ng Quadcom ay kaduda-duda. O, kita nyo? Napagsabihan kayo na kaduda-duda. Pwede ba sabihin ni Duterte yun? Pwede. Kasi hindi nga sila abogado eh.
Umaakto sila abogado. Kaduda-duda, bakit? Yung mga Quadcom chair, kayo po ay nag-iimbestiga pa lang in aid of legislation, sinasabihan nyo na kagad si Duterte na meron siyang pananagutan. Dalawa, tinukoy, si Abante at si Dan Fernandez. O di pwede talagang sabihin ng abogadong si Duterte, former president, former prosecutor, former congressman na si Duterte, pwede niya talagang sabihin na hindi ako dadalo dyan dahil yung impartiality ninyo, yung integrity ninyo ay kaduda-duda. Ikalawang bintang ni Duterte, sinabi niya, oh, tumigil yung utak ko. Ano sabi ni Pangulong Duterte? No? Ano na nga sinabi? O, kaduda-duda yung integridad nyo. Impartiality. Oh. Ikalawa, eto, ayun, eto pong Quadcom ay investigasyon para lamang palabasin na guilty siya sa kasalanang hindi niya namang ginawa. Biruin nyo, palalabasin ninyo na siya ay may kinalaman, paulit-ulit yung binibintang sa kanya yung kasalanan na hindi niya ginawa. O, direkta na kayong sinasabihan, wala kayong integridad. Tinukoy pa yung sinabi nyo kay Grijaldo. Ano yung ginawa nyo kay Grijaldo? Hindi nila alam yun. Kasi nga, sabi ni Marcoleta, hindi naman mga abogado. Paano nila malalaman na mali palang kausapin? Actually, inamin nila eh. Di ba? Inamin ni Abante. Inamin ni Dan Fernandez. Inamin ninyo na kinausap nyo si Grijaldo. Hindi nila alam. Ang sinasabi nila, hindi naman namin siya pinilit eh. Eh yung pagmumukha ni Abante, yun palang pagpipilit na yun. Makita mo pala yung pagmumukha ni Abante, pinipilit ka ng gumawa ng krimen. Pagmumukha pa lang ni Abante, krimen na ang habol. Kung may isa pong taong dapat maakusahan ng kriminalidad dahil sa pagtataglay sa taglay niyang pagmumuka, si Abante yun. Kumbaga, pinatayo mo pa lang, guilty, sabihin kagad ng judge, guilty ka. Kumbaga sa meron tayong Helen of Troy, the face that sends thousand ships. Si Abante naman po, that is very guilty from the beginning. Hindi nila alam eh. Hindi nila alam na hindi dapat kinakausap si Grijaldo. Di ba? Okay. Tapos, sige. Iko-contempt nyo ba? Iko-contempt nyo ba si BP Sara? Ayaw umattend. Iko-contempt nyo ba iniikutan na nga nila si BP Sara eh. Ayaw mo umattend ha. Wala na kaming gagawin. Iimbitahin na lang namin yung mga tauhan mo. Nakuha nyo? Wala silang kaalam-alam. May umamin ng krimen. Sabi nung tumatanggap po ako ng sobre. Tumatanggap ka ng sobre? Alam mo ba sinasabi mo? Krimen yan. Bawal po sa gobyerno ang tumanggap ng regalo. Sa bagay, yung presidente, yung presidente nga natin, puta, pinagmalaki pa eh. Niregalo lang sa akin yan, Duran-Duran concert na yan. Imagine niyo, milyon-milyon niregaluhan ka. Normalidad lang. Wala lang sa atin eh. Sa bagay, ano ba ma-expect mo, no? Meron tayong dating DILG secretary na nagsasabi na 7 sa bawat 10 krimen. Ngayon na. 7 sa bawat 10 krimen ngayon ay dahil sa droga. Ngayon. Sabi ni Toyo ganun po ba? Bumalik na ba yung droga? Noon pa yan. Biglang sumayaw. Noon pa yan.
Noon pa yan. Para naging universal motion, gumanon si Abalos. Bigla naging noon yung kasasabi niya ngayon na, ngayon. Ibig sabihin, ayon kay Abalos, criminality, drug problem creates criminality. Di ba? Para po patunayan yan. Ngayon po, third quarter, pinakamataas po ang krimen mula noong 2023. Ano po ibig sabihin yan? Pababa po yung krimen, di ba? Digong. Mula kay Pinoy, milyon-milyon, na pababa po ni Digong, pababa. Mana pa ni BBM yung baba ng krimen, nagbalikan na. Ang lalakas po ng loob ngayon. Bata, nagtitinda na naman. Yung mga tirador, kung saan-saan na lang tumitira. Puta, nagsasabo sa tindahan. Napanood nyo na ba yun? Shocking talaga eh. Uy, umuwi ka na ron. Yun lang sinasabi na asawa. Dito ka pa nagaganyan. Uwi na. Sabi ko, ibang klase talaga tayo. Tapos, meron tayong PNP chief na nagsasabi na hindi naman lahat ng drug user ay addict. Yung iba ay nag-extend lang ng trabaho para sa ekonomiya. Hindi, no? Marbil, para sa ekonomiya. Sinundan pa ni nung kanya spokesperson. Antindi talaga eh. Sabi naman ng kanya spokesperson, meron naman pong drug user, parang social drug user, parang social drinker, hindi manginginom. Pero social, pag may okasyon, umiinom. Di ba? Ganun tayo. Ako, pag may okasyon, umiinom eh. Hindi po ganyan ang drugs pagkakalam namin eh. Puta, binabago nyo lahat. Social drug user. Pag may okasyon. Alam niyo po yung mga addict, hindi po mawawala ng okasyon niya. Pag may bato, may okasyon. Kung yan lang ikakatwira. Bakit kayo nagbabato dito? May okasyon, birthday po nito eh. Ganun ba? Sige. Huwag lang kayo malikot Ano yung video na pwede mong patawarin dahil may birthday? Madaling araw na, bakit po na birthday? Kap! Minsan lang naman to, birthday kasi ng kumpare ko eh. Happy birthday. Kap, pansit ka muna. Puta, social drug user. Meron na pala yun. Okay, isa pa po sa nakakatuwa po kay Donald Trump. No? At siguro ito rin po ang iniiwasan ng ating butihing pangulo. Yung pong maglulunsad po siya ng hindi naman drug war kasi ayaw niya copycat no. Higpitan niya po yung droga, no? Katunayan, isisis niya po yung asset, no? Ito po mga pinangako ni Donald Trump ngayon. He will seize assets of drug cartels na nasa US. At saka yung mga iba pang mga kriminalidad na marami po kasing kriminalidad eh. Nakakakaba po to sa mga nakaupo sa Malacanang. Isisis niya po ang asset na nasa Amerika, tagong yaman ng mga tao, mga drug cartel, na nakatago po sa Amerika, isisis niyan, kukunin. Yung mga tukoy na mga asset po ng mga magnanakaw. Tuwan-tuwa kayo, no? Yung lahat na ninakaw nyo, no? Yung mga drug cartels and other criminal syndicate na nakatago po yung pera sa Amerika, isisis po ni Donald Trump para po yan po yung gagastusin niya para sa mga nabiktima ng illegal immigrants. Alam niyo naman yun yung mga no? Alam niyo po yung mga illegal immigrants, di ba? Kalat na kalat po lagi na meron silang mga ginagawang krimen. Mga napapatay, nare-rape, etc. Sabi po ni Donald Trump, lahat po ng mga, kaya kabado na po,
Hindi ko po sinasabing meron tayong mga magnanakaw dito na nakatago yung asset sa Amerika. Ayan, no? Today, I am announcing, for the first time under my administration, we will seizing the assets of criminal gangs and cartels. Oh, criminal gangs naman pala. Baka hindi naman kasama yung yan pa lang po in-announce. Malamang lahat pa po ng kriminal. Ay, wala akong tinutukoy. Ay ano, sabi ni Donald Trump to eh. Today I am announcing, for the first time under my administration, we will seizing the assets of the criminal gangs and drug cartels. Kasi tremendous numbers of people are coming out of Africa and they're coming from all over the world. They're dumping them at our border, pushing them across the line. Yan talaga yung ano ni Donald Trump eh. Pero magastos daw po yan. Magastos daw po. Yun pong paglaban sa mga illegal immigrants. Siyempre gagastos ka dyan. Pababalikin mo yan. O kung ano pa man. Yung mga na-seize na property ng mga drug cartels at criminal syndicates, yan po ang gagastusin dyan laban sa mga illegal immigrants. Unti-unti na tayong unti-unting yung sinasabi nila na ano pa sila yung ano tawag doon, yung pinapaano pa nila yung mga sarili nila na bakit? Ngayon kung nanalo si Donald Trump, di okay pa rin naman ang Pilipinas at Amerika. Okay talaga. Pero hindi po sinabi ni Donald Trump na yung mga ninakaw ninyo, hindi ko naman sinabi magnanakaw. Wala naman sigurong Pilipinong politiko na magnanakaw na itinago sa Amerika yung assets nila. Baka patay kayo pag natuklasan niya. Siyempre, pwedeng ibulong brigade yan, di ba? Ibulong brigade ng mga dating kaibigan. Na hanggang ngayon kaibigan pa rin. Trump, tapatin na kita, Trump. At ikalawa po, no? Ito po, masasaktan naman yung mga katulad ni Risa Ontiveros. Tignan natin kung hanggang kailan papalag to si Risa Ontiveros, no? Idineklara po ni Donald Trump yung sinabi po, dideklara niya. Meron kasing patakaran tong si Biden. Hindi ko na po alam yung tawag. Kaya po kumalat yung mga lintik na niyan, na mga transgender at kung ano-ano pa. Wala na akong problema doon pag matanda ka na, 'di ba? Gusto mo magpapalit katulad ni sino yung pinakamatanda? Atleta dati 'yun, napapanood ko pa 'yun sa Worldwide Sports. Si Bruce Jenner na ngayon ay naging Caitlyn. Ano ba apelyido ng Caitlyn? Caitlyn, basta yun. Ayan si Bruce Jenner. Pag tanda ka na, walang problema. Kaya lang Caitlyn Jenner. Ang problema, no, kay Biden, yung mga minor. No, meron pala dyan sa Amerika. Yan siguro gusto ni neto ni Risa Ontiveros, hindi lang siya nakakapalag Yung mga, ang usapin po pala dyan sa mga gender na yan, di kasi ako ganong pala chismis dyan sa gender na yan. Yung pong mga usapin ng mga yung bata pa lang, biruin mo, sa Amerika po, no, hindi ka pwedeng, pag wala kang 18, hindi ka pa pwedeng bumoto Pero pwede ka na magpalit ng gender. Putang sabi ko. Kaya po may
Kaya po hindi pa puwedeng bumoto ng presidente 'yan dahil mga minor pa. Hindi pa po sapat yung utak niyan, 'no? Kaya dineklara po ni Donald Trump ngayon, 'no, dineklara niya po na ang gender dalawa lang, men and women lang, woman, wala po sa pagitan. Kaya tigil na po, biruin niyo po may pinopondohan pala 'yan. Yung pong mga menor de edad na magsasabi na, "Ako po ay isang lalaki, ay babae na na-trap po, 'no, sa katawan ng isang lalaki." O babae, lalaki na na-trap sa katawan ng babae, sasaksakan na ng painumin na ng mga anong tawag dun, hormone blockers para hindi ma-develop yung kanyang mga pagiging babae. Oh, ginagastusan po pala ng gobyerno ng Amerika 'yan. Malamang 'yan yung pangarap nito ni Risa Ontiveros, eh. 'Yan yung sinasabi natin na nakakatuwa po kay Donald Trump. Unang araw niya raw, 'yan yung gagawin niya, dalawa lang ang gender. Pati pala sa mga tinuturo 'yan. Kaya pala marami akong nakikitang mga video, yung Department of Education nila dun tinuturo na may mga bata na na-trap sila. Alam mo yung mga bata, madali pong maano 'yan. Ako personally, nakaranas po ako niyan. Buti hindi pa uso yung mga gender nung panahon na yun. Naging coach po ako ng mga mga basketball player, na tomboy. Mga babae pong basketball player. Yung pinakamagaling ko pong player, hindi naman pinakamagaling, isa sa pinakamagaling kong player. Yung pinakamagaling ko kasi hanggang ngayon tomboy pa rin. Yung pangalawa sa pinakamagaling, 'no, scorer ko yun, tomboy na tomboy, magandang tomboy. Putya nabalitaan ko buntis na, eh. Ibig sabihin may stage lang sila na tomboy-tomboy sila, 'di ba? Siyempre kabataan 'yan, eh. Nag-e-experiment, eh. Hindi ka naman ang ginagawa mo ba nung kabataan mo gano'n ka na? Putya may mga nagte-trip marami pong mga challenge sa kabataan, eh. Sama nga kami sa Port Santiago, tinulay namin yung lintik na yung Port Santiago yung pinaka-ano ng pader ng Port Santiago. Malulain po ako pero siyempre dahil bata ka hindi ka puwedeng magpakita na nalulula ka kahit nanginginig ka na. Kunwari hindi ka. Gagawin mo ba 'yan? Paglaki mo ba akyat bahay ka? Hindi naman, eh. Dulot lang 'yan ng mga peer pressure nung kabataan ka. Tomboy-tomboy 'yun. Oh, kita niyo nga. Nabalitaan ko 'yun yata ang unang nabuntis dun sa mga player ko na 'yun. Babaeng-babae na nung nakita ko. Minor sila, tapos gusto ninyo na maging permanent. Kaya po sana magkaroon ng pag-aaral at mademanda po yung mga taong nagpanukala niyan. Kawawa, eh, minor ka, babae ka, na-trap po ako, ba-block mo na ngayon. Parang si Charis Pempenko. Nakakapanghinayang kasi wala po akong pakialam sa gusto niyang mangyari sa buhay niya. Nanghihinayang ako kasi bakit binigyan ka ng napakagandang boses? Narinig niyo ba yung mga kanta ni Charis Pempenko bago siya uminom ng pampalalaki? Ang ganda po ng boses niyan. Naroon po yan sa Glee, pinakasikat na TV show noon sa Amerika. Gini-guess yan dahil napakaganda ng boses. Ngayon wala na. Pag binigyan ka ng gift ng nasa taas, sayang.